gusto ko lang magbigay ng opinion ko. O ito opinion ko lang ito. Hindi ako eksperto, sabi nga. Regarding ito doon sa mga crash guard ng crash guard ng mga motor natin, ngayon ko lang nalaman na meron ipinagbabawal pala ito. Di umano. Pero hindi rin di umano kasi meron nga yan siyang hindi ko alam doon sa nakapaloob sa LTO guidelines naman. So, ang stand ko lang dito, sana ma-revise yan siya. Kasi katulad nun, merong sinasabi na kailangan OEM o original equipment manufactured galing sa mga manufacturer such as the big brands. Example yung BMW na hindi naman ako maka-afford. So itong motor ko na to, pinalagyan ko siya ng crash guard. And for a couple of years na ginamit ko siya, tested ko na siya kasi na-aksidente na ako for 2 times yata, and it already saved my leg. It already saved me, including the motorcycle, para hindi siya magkaroon ng any major damages. So, ang sa akin lang, sana ma-revise yung guidelines ng LTO. Kung katulad yan, pumasok na naman siya sa modification, pero kung hindi siya makakasagabal siguro, or else ang objective dyan ay makatulong sa bawat individual na rider, na driver, na just in case magkaroon ng hindi inaasahan na aksidente, ay maisisave siya. Yung katawan niya, ang priority dyan na kailangan maisave yung buhay, tsaka dagdag na lang kung maisisave yung motorsiklo. Kaya sana ma-revise yan, hoping na na yung makita nila kung ano yung kabutihang dulot. Halimbawa, meron kang crash guard na ganyan sa motor. Siyempre, hindi naman lahat ng motor binabagayan ng crash guard. Hindi naman, depende yan Depende sa preference ng may-ari yan. So, hanggang dito lang muna. Opinion ko lang to. Again, hindi po ako eksperto. Salamat.